yung ugma. Gamay pa lang yung aking Bisaya, kahit ako'y balik-balik na rito sa Bisaya. Kaya ni Pastor Bed na versatile siya sa Bisaya. Kaya nga po sa sinabi ni Pastor Dennis, ang main purpose po namin ay mag-training kami ng Greek and Hebrew at saka nga po church management sa mga kapatiran dito sa Mindanao, sa Hinatuan. Basically, ito pong calling na ibinigay ng Diyos sa ICF. Nang pumunta po sila, Pastor Nilo dito, parang ako rin ang kasama noon, 2012 ba tayo, no? 2013. Pinakita sa kanya ng Diyos yung vision. Sabi ng Panginoon sa kanya, magtayo ka ng home base sa Hinatuan. Doon mo nga po yung home base, pero ang gawain, mula Bislig hanggang Lianga, shoreline ng Lianga. Yun po yung unang vision na pinakita ng Ginoo para sa gawain dito sa Mindanao. It happened na si Manong Nestor, siya po ay workers na nga po siya ng ICF sa Alulod noong panahon na yun. Nauna pa nga siyang magpastor sa akin kasi ako po ay hindi pa nagpo-full time ng time na yun. At ako po ay nagtatrabaho pa ako sa secular job bilang managerial position sa Batangas. Nag-resign lang po ako doon sa Batangas, 2010. Doon pa lang po nagsimula yung journey ko bilang para sa pagpapastor. Pero matagal na po yung sinabi sa akin ng Panginoon sa ibang bansa pa lang, sinabi na sa akin ng Diyos yun, ng Ginoo. Yun po yung journey ko bilang anak ng Diyos. At totoo po na malaki pa po ang gawain ng Ginoo ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. At gusto po namin kayong makasama sa ganoong aspeto ng gawain ng Ginoo sa ating bansa. Marami po pong mangyayari sa ating daigdig. Bagamat nakikita natin na siguro nakita rin niya sa YouTube, nagigirian ang China, ang US, ang Pilipinas. Nagigirian talaga dyan sa West Philippine Sea. Malapit na po talaga. Yung isang linggo, bago kami pumunta rito, parang nagdala na naman ng mga gamit ang US sa Clark Air Base ng mga weapon nila. Pinupuno na uli nila ng weaponry ang Pilipinas. Hindi papayag ang US na ibigay ang China sa ang Pilipinas sa China. Hindi rin papayag ang China na makuha ng US ang Pilipinas. May kanya-kanya silang agenda. Alam nila yung dahilan. Kasi ang Pilipinas po kasi kung titingnan natin, tayo po yung tumingin po kayo sa globe. Ang Pilipinas po yung nasa ilalim ng globe. Ang Arab, sila po yung nasa itaas. Saudi, Israel, sila po yung nasa itaas ng globe. Tayo nasa itaas. Pero ang globe naman po hindi bilog eh. Sabi ng mga scientists yun eh, parang rectangle. Pa-oblong pala, pa-oblong. Ang Pilipinas po kasi kung titignan natin, mayaman talaga tayo sa natural resources. Amen. Yun po ang totoo. Amen. Kaso nga lang, masyado tayong nabilanggo ng maling katuruan ang ating mga ninuno hanggang ngayon ay under pa tayo ng powers of darkness. Unti-unti lang tayong hinahangon ng Diyos. Ng Ginoo. Amen. Unti-unti. Yung prophecy kay Bongbong Marcos, totoo pong siya ang magiging president. Maraming ayaw, maraming against, pero pag ang Ginoo talagang kumilos, walang makakatigil. Amen. At may dahilan yung pagiging presidente niya. Kasi marami pong Word of God ng mga propeta na inirelease sa ating bansa since 1940 pa po. Since 1920, meron na pong Word of God na na-release sa ating bansa. Napayayamanin ng Diyos ng Ginoo ang ating bansa. Yun ang prophetic message. Kaso, ang Kristiyano, mga anak ng Ginoo, hindi po pinaniniwalaan
yung ganoong aspeto. Kaya hiwa-hiwala, yung watak-watak. Sige ganyan, dami pong denominational church dito sa Bislig. Pero bakit iba-iba yung kanilang idea kung paano gaganapin ng Diyos yung unity. Unity in the body of Christ. Pag sinabi ko kasi unity, hindi po yung physical unity. Yan po ay spiritual unity. Kaya yung ibang mga churches, dati kakontak na namin si Pastor Marvin. Nung unang punta namin dito. Siya yung head ng ministerial head dito, si Pastor Marvin sa Bislig. Siya yung head. Kaya kilala po siya ni Pastor Bed, tsaka ni Pastor Nilo. Siya yung contact namin nung unang punta namin dito. Nung nagturo kami dyan may pinagturo kami ng teaching. Nagturo din po kayo, halos 3 beses na po, 4 na beses kami nakapagturo dyan. Yung mga believers to, yung mga pastor, hindi po sila naniniwala dati sa baptism of the Holy Spirit and fire. At nung mabaptize yung 2 pastor na Baptist Church, tulo nga ang luha nila, tulo pa ng uhog. Tapos siya po yung nabagsak ng, hindi po pa ganyan. Paharap siya bumagsak. Paharap po siya in-slay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ipapakita ko sa kanya. Nang ma-slay, kailangan namin, sa bugong ulo eh. Talagang diretso bumagsak siya. Pero by the grace of God, wala naman nangyari sa kanya. Amen. Yun yung pong unang punta namin dyan. Ay, pangalawa pala yan. At ngayon pong araw na ito, ano ba ina-expect nyo? Marami pong iglesia, akala ng mga tao ay perfecto. Wala pong perfectong iglesia. Amen. Lahat po ng iglesia ay mayroong pinagdadaanan. Amen. Pero, titignan po natin sa kasulatan, yung sinasabing perfection and holiness. Titignan po natin. Ano ba yung sinasabi ng Word of God sa ganitong aspeto? Sige po, tayo po yung muna yung manalangin. Let's pray. Gusto ko sanang ibaba itong pulpit baka ako lalo lang mag-feedback. Kasi yung itaas, para kay Pastor ano lang to, Nantes. Kami para sa ibaba. Hindi. Yun po. Sige po tayo po yung manalangin. Search your heart. Narito po ang Ginoo sa ating kalagitnaan. Kausapin niyo po ang Ginoo. Sabihin niyo sa Panginoon kung ano man ang gusto niyong sabihin. Sabihin niyo sa Panginoon kung gusto niyong malinis ang puso niyo, isipan niyo, damdamin niyo. Pwede niyo pong sabihin sa Ginoo. Nakikinig po ang Ginoo. At kung ano man ang nais niyong hingin sa Kanya, direksyon, kagalingan, karunungan, kalakasan, financial breakthrough, pwede niyong hingin sa Kanya. Sapagkat sabi ng Biblia, ask. Sabi po ng kasulatan ko, tayo hingi, siya magbibigay. Hallelujah. Ama, sa pangalan ng iyong anak ni Jesus, kami dumudulog sa iyong paanan sa magang ito. Kinikilala namin ang iyong kabanalan, kinikilala namin ang iyong kadakilaan, kinikilala namin na ikay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga haring darating dito sa lupa. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us, Holy Spirit, to understand your plan, your purpose, your destiny, na kami ay nilikha mo sa iyong wangis. Dahil meron kang magandang layunin sa aming mga buhay. Lord, bigyan mo kami ng ganitong pagnanasa sa aming puso, sa aming buong pagkatao, na makilala ka namin ang lubusan, sapagkat ito ang totoo, na ikaw ay naparito dito sa lupa upang kami tubusin sa aming kasalanan. Hindi lamang tubusin, Panginoon, at binigyan mo pa kami ng pagkakataon na pribilehiyo to understand kung ano man ang nais mong mangyari sa aming buhay habang kami narito sa lupa. So we surrender everything into your hands. Kung ano man ang nakikita mong karumihan ng aming puso sa umagang ito, karumihan ng aming isipan, karumihan ng aming damdamin, karumihan ng aming kalooban, we surrender everything into your hands. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming buong pagkatao, spirit, soul, and body. Maliwanag ang sinabi mo sa 1 Thessalonica 5:23 that the God Himself, the glorious Father, ay
Ikaw mismo ang nagsasanctify upang kami mabuhay ng perfecto sa iyong harapan, spirit, soul, and body before the coming of the Lord. Lord, thank you. Tulungan mo kami makapaganda na sa pagbabalik mo rito sa lupa, madatnan mo kami, Panginoon, na kami kalugod-lugod, kaaya-aya, at kasiyasiya sa iyong harapan. Thank you, Father. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo sa umagang ito. Ang lahat ng gawa ni Satanas, hindi po namin pinapahintulot sa pangalan ng Jesus, sa bawat buhay, bawat pamilya, bawat mga anak mo narito. Lord, cover them with your precious blood. Salamat sa kanilang buhay. Salamat at maintindihan nila, maunawaan nila ang kanilang kalalagayan na inilagay mo sila rito sa bislig bilang yung katawan dito sa lupa to promulgate your goodness, to promulgate your righteousness, to promulgate your kingdom come, your will be done sa bawat puso, sa bawat isipan, damdamin, kalooban ng mga anak mo rito. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ano ba ang pagkaunawa niyo sa perfection? Sabi po dito, sige, pakilagay mo nga. Sabi po sa Hebrew, chapter 10, verse 14. Sabi dyan, for by one sacrifice, He has perfected at all time those being sanctified. For one sacrifice. Totoo po yan. Yes. Sino ba yung nag-sacrifice? Ang Panginoon Yesus. Amen. Ano ba yung simple sentence po niyan sa English grammar? Ano po yung simple sentence? Di ba sa English grammar, may simple sentence, merong compound sentence, merong complex sentence. Yung subject, verb, yun ang simple sentence, subject and verb. Pagka naging complex, meron ng direct object. Pag naging complex, meron ng direct object, saka indirect object. Yun ang English grammar, di ba? Kailangan po nating alam yung sa ganung sitwasyon. Yun po yung isang aspeto sa Greek language na mas malalim yung understanding. Yung comparison ng Greek language kaysa sa English language. Kasi ang English language naman, galing din po yan sa Greek language. Doon din po nila kinopya. Sabi, ang simple sentence po dyan, yung He has perfected. Merong subject na He at merong verb na perfected. He, yung subject, si Jesus Christ, He has perfected. Siya yung nagperpekto sa ating ikinabuhi, sa ating buhay. Totoo po yun. Kasi ang mga Pilipino, ang ating pong theology na tutuhan, hindi daw tayo perfecto. Kasi yun nga po itinuro sa atin. Pero sa harapan ng Diyos, tayo perfecto. Amen. Perfecto po ang ginawa ng Ginoo sa cross. Ngayon po yung naging maling katuruan sa iglesia na mahirap daw. Kasi isa po yung deception ni Satanas para hindi mo maipamuhay yung perfection na ginawa ng Ginoo. Amen. Ginawa na po niya yun ng Ginoo para sa atin. At gusto lang ng Diyos, dahil tinanggap natin siya, dahil si Kristo ay nasa puso natin, siya yung Diyos at siya yung tagapagligtas ng buhay natin, gusto ng Panginoon, isinasa buhay natin din yung perfection na yun. Gusto ng Diyos yun. Kaya nga si Pablo, pagdating doon sa Galatian, at pagdating doon sa Roman, sabi niya, walk and live in the Spirit. Kasi natutuhan po ni Apostol Pablo yung personal. Yun ang sinasabing perfection. Kung lumalakad ka sa Spirit, day by day, lumalakad ka in the spiritual realm, day by day, nagiging perfecto ka sa harapan ng Diyos. Kaso nga, mayroong bottleneck. Mayroong battle sa bawat buhay ng tao. Ano yung battle? Yung ating mind, yung ating emotion, mind, will, and emotion, yun po ang battle. Nandun yung battle. Mind, will, and emotion. Kasi yung kasalanan, na magkasala po si Eva, hindi namang galing sa loob yung pagkakasala niya. Galing sa labas, sa tukso. Kaya yun po ang
kasalanan ay pumapasok sa tao by choice. Dahil pinili mo yun eh. Sumunod ka doon sa tukso eh. Sumunod ka doon sa ginagawa ng outside force. Amen. Yun ang totoo. Kahit si Adan, ganun din. Sumunod siya sa gusto ni Eva na magkasala siya. By choice. Nawala yung perfection ng buhay ng dalawa. Nawala yung perfected. Dahil nga doon sa kasalanan. Pero, ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng biyaya, at punong-puno ng mercy. Hindi po niya tayo itinataboy. Hindi po niya tayo, ayaw po ng Panginoon na mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Amen. Yun ang dahilan, kaya nga isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay kasi nga gusto ng Ginoo na tayo'y makasama niya in His kingdom. Amen. Yun ang purpose. Kaso nga, dahil merong bottleneck, merong battle na nangyayari sa body ng tao, at dahil sa choice, ano ba yung ginagawa natin? Yung choice na yun. Yun ang sinusunod natin choice. Yung sarili natin. Kaya nga sabi ng kasulatan, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Alam niyo, meron po isang video, si Placebo, siya po ay 25 years na naglilingkod sa Diyos. Isang araw, na habang nagtatravel siya, pagkatapos po ng crusade niya, worship na siya, nag-crusade sa isang lugar, nakasakay siya sa kotse niya, sa limousine, bumaba po ang Panginoon, sabi sa kanya ng Panginoon, anak, sabi sa kanya, anak, alam mo ba, na kung pakakasalan ko ang iglesia, sa araw na ito, hindi ka makakasama. Nagtakas siya. Sabi niya, Lord, 25 years ako nag-serve. Pag nag-preach ako, maraming gumagaling. Maraming naliligtas. Maraming himala. Sabi niya sa Panginoon, yan niya, anak. Sabi niya ng Panginoon sa kanya, kasi ginagawa ko yan hindi para sa iyo. Ginagawa ko yan dahil ako'y Diyos ng mga Diyos. Pero anong ginawa mo? Lahat ng ginagawa mo, hindi naman ako ang natataas. Ang itinataas mo yung sarili mo. Amen. Ikaw. Kaya sabi nga, hindi kita kilala. Amen. Sabi ng Panginoon. Kaya nandun sa Matthew chapter 7, verse 23, sabi ng Panginoon, I don't know you. Go away from me. You doers of iniquity. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 23 po yun. Ang kausap po ng Panginoon doon ay mga believers. Pero kahit sila believers, dahil nga ang ginagawa nila ay hindi kalooban ng Diyos, wala po yung saysay. Wala pong bilang yon sa kingdom of God. Maliwanag yung sinabi ni Pablo sa Corinthians chapter 4, na sabi, susubukin lahat by fire. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa. Ginawa mo ba ito para sa Diyos? Ginawa mo ba ito para sa sarili mo? O ginawa mo para sa ibang tao? Susunugin. Lahat ng ginawa natin. Pag nasunog, sabi ni Pablo, maliligtas ka pa rin naman. Pero wala kang reward. Kasi ang matatanggap lang ng potong ng reward, yung matatapos yung takbuhin na sinabi ni Pablo. Na sabi niya, I finished the race that God has set before me. Yun ang sinabi ni Pablo eh. Natapos ko yung takbuhin. May kanya-kanya po tayong takbuhin. Kahit po kayo ay membro, supporter, leader sa church, may kanya-kanya po tayong aspeto sa body of Christ. Amen. Yung sa church management, papahapyawang po habang nasa mensahe. Kasi dapat, bakit ba naglagay ng office ang Diyos? Nasa Ephesians chapter 4. Sabi doon, apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. Yun po yung office na sa gawain ng Diyos. Pag sinabing office, sila dapat yung namumuno sa iglesia. Office. Kaya nga opisina eh. Tapos merong 9 gifts sa 1 Corinthians chapter 14. Tapos merong 14 ministries, 12 ministries. Nandun din po yan sa 1 Corinthians chapter 14 at saka sa Romans chapter 6. Nandun po yung ministries, 12 ministry. Ministry of helps, ministry of administration, ministry of tongues, ministry of healings.
Meron po yung varieties of ministry. Yun yung ganun yung administration sa iglesia. Pag ikaw pastor, ikaw dapat yung head ng iglesia. Kaya dapat meron pong total submission. Pero i-check nyo yung pastor kung yung kanya bang vision, kung yung ba yung kanyang ginagawa according to the plan of God. Doon pa lamang magkakaroon ng check and balance yung pastor at saka yung nasa leadership. Tama ba ito? According to ba ito sa will of God? Dapat ganun po, check and balance. Kasi hindi po pwedeng hindi magiging check and balance. Pag isang one way lang po, mahirap po yun. Kahit nga po kami, sinasabi namin sa aming mga kasamahan, kung kami nagkakamali, open po kayo to rebuke us. Amen. At tanggapin po namin yun. Yes, amen. Open po kami sa ganon. Kasi nagpunta po kami rito as a servant. Hindi po para kami paglingkudan. Nagpunta po kami to serve you. Yun po yung purpose. Maraming tao, kasi nga, pag tinawag mong bishop, pastor, kala nila, ganun lang yung pananampalataya. Sa langit naman, hindi ka naman sasabihin ng Panginoon, ikaw si bishop, ikaw si pastor, wala. Pare-parehas lang po ang tingin sa atin ng ginawa. Wala sa Diyos yung kung anong taas ng antas ng pinag-aralan mo. Ang tinatanong ng Diyos nagawa mo ba yung disenyo ng Diyos sa buhay mo habang narito ka sa lupa? Yun ang tinitingnan ng Diyos. Amen. Ginawa mo ba ito ng according to the plan of God sa buhay mo? Kasi doon tayo i-gauge at doon tayo puputungan ng crown of righteousness, crown of life. 3 crown yung sinabi ni Pablo. 3 yun. Kaya nga sabi ni Pablo yun yung biyaya ng Diyos sa kanya. Na personal po niya yung na natanggap at naintindihan. Kaya din tayo, dapat maintindihan natin. May kanya-kanya po tayong calling. May kanya-kanya po tayong bahagi sa katawan ni Kristo. Kung siya man ay worship team. Kung siya may gitarista. Siya may lahat na sa worship team. Pero dapat makita natin yung harmony ng katawan ni Kristo dito sa iglesia. Hindi pwedeng hindi po pwedeng mayroong isang nasusunod at yung isa hindi. Dapat mayroong pong balance. Amen. Dapat maging balance. Yun po yung sinasabing perfection. Kasama po sa perfection yun Pangalawang slide, pakalagay mo. Sabi po dito, ano bang context? The sacrifice of Christ in His ground of the perfection once and for all and the sanctification of the believer. Yan po yung context ng Hebrew chapter 10 verse 14. The next slide, sabi po dyan, ano ba yung meaning? The word perfected is from the Greek word teleo. Meaning to complete, to consummate, to accomplish. Tingnan niyo po, isang verb meaning po sa Greek, meron 3 meaning sa English. To complete, consummate, and accomplish. Sabi dyan, in context, it says that Christ, through His sacrifice, has completed the believers. Kompleto tayo. Amen. Pwede tayong mabuhay sa ganung kompleto. Kaso hindi lang natin tinatanggap yun, kasi nga maraming binabaklas sa ating buhay ang Diyos, ang Ginoo. Tatanggalin ng Diyos Tatanggalin ng Ginoo yung lahat ng sakit, yung lahat ng misunderstanding mo, yung lahat ng unbelief mo, yung lahat ng nasa puso mo na hindi according to the plan of God sa buhay mo, tatanggalin ng Diyos yan sa puso mo. Kaya minsan, ipinapahintulot ng Diyos yung conflict sa iglesia para makita niyo yung weakness ng bawat isa. Pinapahintulot po yun talaga ng Diyos para makita natin na hindi natin kaya unless God give us the power and give us the ability and give us the wisdom to understand para makasunod tayo. Kasi pag hindi natin naintindihan, hindi tayo makakasunod. Gagawa lang tayo ng isang bagay na akala natin yun yung tama na pagsunod sa Diyos.
Kaya nga si Satanas, sabi ng John 10:10, si Satanas ay naparito para magnakaw, pumatay, at magwasak ng buhay. Yun ang trabaho niya. Ninanakaw niya yung karunungan. Pinapatay niya yung pag-asa. Winawasak niya ang buhay ng tao. Trabaho niya yun eh. Hindi talaga trabaho niya. Lalong-lalo sa Kristiyano. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na sa pamilya. Pinaglalayo niya ang pamilya para mawasak niya ang pamilya. Pag nawasak niya, mawawala sa concentrate sila sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Kasama yun. Amen. Yun ang trabaho niya eh. Eh, dun sa mga namang hindi mananampalataya, wala na siya pakialam doon. Dahil yun naman eh, kakampinan niya yun eh. Yun lang mga mananampalataya, doon siya gumagalaw. Amen. Kasi nga, alam ni Satanas na itong mananampalataya nito, pupunta siya sa langit. E tama siya, pupunta siya sa impyerno. Ganun yung understanding nun. Mananampalataya, pupunta kasama ang Diyos sa eternal life, sa eternal kingdom of God, samantalang siya ay pupunta siya sa dagat-dagatang apoy. Habang buhay siya maghihirap. Naiinggit siya doon. Naiinggit si Satanas sa mga tao na pupunta ng mga kasama niyang Panginoon, which is full of joy, full of gladness, full of happiness in the kingdom of God. In the presence of the Almighty. Yun ang alam niya. Kasi naranasan niya yun dati. Nung hindi pa siya nagkakasala, alam ni Lucifer yun. Na ganun yung buhay niya sa langit. Ganon yung buhay na nakasama niya ang the Creator of the heavens of the earth. At ang impyerno, hindi naman ginawa ng Diyos para sa tao. Ang impyerno, ginawa ng Diyos para kay Satanas lang yan. At para sa kanyang mga angel na nagrebelde. Nakasama niyang nagrebelde na 1/3 angel na nagrebelde sa Diyos. Para sa kanila lang yan. Yun ang purpose ng Diyos. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Pero ang tao, hindi pinipilit ng Diyos ang inyong desisyon. Kaya nga binigyan tayo ng sariling free will of God. Yung ating sariling yung kalooban, yung free na pwede kang magdesisyon. Amen. Gusto mo ba siyang maranasan? Gusto mo ba siyang makilala? Gusto mo ba siyang paglingkuran? Ang sinasabing kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun yung sinasabing free will. Kaya nga, hindi nga tayo ginagawang robot ng Panginoon eh. Pwede niyang gawin yun kung tutuusin. Yan siya King of King and Lord of Lord. Pero hindi niya ginagawa yun kasi gusto ng Panginoon, sambahin natin siya. Kilalanin natin siya ng talagang buong buo sa puso mo, ng maluwag na maluwag sa puso mo na ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. Amen. Yun lamang po yun. Gagawin mo isang bagay dahil mahal na mahal mo ang Panginoon. Hindi gumagawa ka ng isang bagay dahil napipilitan ka lang gawin. Mahirap po yun. Pag napipilitan, buti pa, huwag ka lang gumawa. Kami sa amin, sa ganun po. Pag kayo napipilitan, huwag na kayong gumawa. Kasi, mabibigat pa yung kalooban mo. Napipilitan ka lang, gawa-gawa ka pa. Mas maganda, tumahimik ka na lang dyan, kung ayaw mong gumawa. Praise the Lord. Binibless kita. I bless you. Kasi namang gagawa ka, tapos napipilitan ka lang, pag uwi mo sa bahay, nagko-complain ka, si pastor naman, utos sa akin. Pastor naman. Diba? Kaya po kami, sa amin, hindi po kami namimilit sa ganung sitwasyon. Sabi dito, sabi ko sa teleo, next, sabi, ano bang sense? In what sense are they completed? Saan tayo na naging kompleto? Sige, pakilagay mo sa pangalan. In immediate context, it is, sabi niya, it is in forgiveness, in cleansing, in righteousness, and restoration of relationship with God and wholeness of oneself. That Christ has perfected or completed the believers. Yun yan, yung nangyari kay Adam at saka kay Eve. Kay Adam at kay Eve, nung panahon, perfection. Nung yung perfection na binigay sa kanila ng Diyos, sabi ng Bible, sabi ng Genesis, kung babasahin nyo ang Genesis, ang Diyos ay bumababa mula langit. Pupunta sa Garden of Eden, kinakausap niya si Adan at si Eva nung panahon na yun. Kasi nga, sila ay complete pa. Meron silang sensitivity sa kanang spirit man na nadidinig nila talaga ang Diyos, nakikita nila ang Panginoon. Kasi nga sila ay perfecto pa.
wala pa silang kasalanan. Kasi nga hindi pwedeng magkasama yung kabanalan at saka kasalanan. Hindi pwedeng pagsamahin yun. Sa heaven, walang papasok na kasalanan. Hindi isang kasalanan walang papasok sa heaven. Kaya nga, gusto ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, yung perfection na ginawa ng Panginoon Hesus, matutuhan natin itong i-embrace, matutuhan natin itong isa pamuhay. Sa physical dimension, kung titignan natin, mahirap. Kaya nga sabi ng John 15, without Him, I can do nothing. Kung wala si Kristo sa atin, kung wala yung Holy Spirit sa puso natin, I can do nothing. Totoo po yun. Dapat, ang matutuhan natin prinsipyo, may magandang prinsipyo pong inilay down ang Panginoong Hesus nung nandito sa lupa. Basahin niyo po sa Biblia, wala po yun sa text. John chapter 5, verse 19, at saka verse 30. Ito po yung prinsipyo ng Panginoong Hesus nung nandito sa lupa. John chapter 5, verse 19, at saka verse 30. Basahin ko po sa NIV. Mamaya basahin natin sa Kamayo o sa Bisaya para maintindihan niya. Sabi po dito sa 5:19, sa NIV ko po ito babasahin, New International Version. Ang ibig sabihin po ng NIV. John 5:19. Yan. Sabi po dito, Jesus gave them this answer. I tell you the truth, the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees the Father's doing, because whatever the Father does, the Son does. Maliwanag po yan. Walang ginagawa ang Panginoon Hesus dito sa lupa, nung nandito siya sa lupa. Hindi siya magpapagaling, hindi siya magbibigay ng magpapakain sa 5,000, sa 3,000 kung hindi niya nakikita sa spiritual dimension. Amen. Tapos nilalapat niya sa earth. Amen. Lahat ng healing, yung bulag, yung pipe, yung pilay, yung si Lazarus, namamatay si Lazarus, lahat po yan, meron siyang direct revelation to the Father kung paano niya gagawin. Kasi nga, hindi niya pwedeng buhayin si Lazarus kung wala siyang revelation, kung wala siyang binigay na pahayag ng Diyos Ama sa kanya. Hindi niya kayang gawin yun. Kaya nga hindi niya magagawa. Siya mismo yun, ha? He is the Son of God. Amen. Pero kinalimutan niya po yun. Iniwanan lahat niya yun sa heaven. Nabuhay siya bilang tao, pero sa pagiging tao niya, yung kanyang pakikipag-commune, yung kanyang pakikipag-communicate sa Father, hindi po niya yung kinalimutan. Kaya nga sabi ng John 1:18, sabi po dyan, nakatira si Kristo sa puso ng Ama. Amen. He is in the bosom of the Father. Araw-araw. Dahil lagi siya nakikipag-commune sa Diyos Ama. Amen. Kaya lahat ng ginawa niya rito, yung 3 taon niyang ministry, powerful yung ministry niya. Kasi nga, lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasabi niya, na tinuturo niya sa mga alagad, sa mga disciples, nadidinig po niya yon sa spiritual realm. Binabanggit lang niya, pinupronounce lang niya, dinideclare lang niya. Kaya powerful yung ministry niya. Amen. Which is na pwede namang nating maintindihan at pwede rin nating masundan yung prinsipyo ng Panginoon. Amen. Dahil tayo kanyang anak. Kaya nga pagdating sa Peter, sabi ni Pedro, tayo ay partakers of divine nature. Pwedeng ibigay sa atin yung kanyang nature, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang wisdom, yung kanyang kapangyarihan. Pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon, kaya nga tayo complete in the sight of God. Amen. Kompleto po tayo. Pwede po yun. Kaya nga, mamaya, yung pakalagay mo. Sabi ito, sense of being perfected. In the New Testament context, Christ bring the fullness o completeness of God to man. Kaya totoo yung tama yung ginawa niya sa cross ng Calvary para tayo maging kumpleto, complete tayo in the sight of God.
na pwede rin nating ipamuhay dito sa lupa. Kaya nga sabi ko sa inyo, masyado lang tayong deceived, masyado lang nabubuhay ang mga tao o pati mananampalataya sa pagiging mangmang o pagiging walang alam. Kasi nga hindi natin naintindihan yung nangyayari. Yes. Amen. Kasi nga, yung hindi natin tinitrain yung ating spirit man to understand ano ba yung disenyo ng Diyos sa buhay ko habang ako'y narito sa lupa. Hindi natin tinitrain. Which is, pwede naman mangyari. Yung ating spirit man, pwede natin i-train to listen to the voice of God. Amen. To commune with the Holy Spirit. To commune with the Lord Jesus Christ. And to commune to the Father. Pwede po yun. Amen. Yun ang sinasabi ni Pablo, na yung sa Ephesians, sabi ni Pablo, na yung high calling na ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Na pwede nating maabot. Sa book of Hebrews, sabi ni Pablo, na pwede na tayong pumasok to enter into the holies of holies. Sabi ni Pablo doon sa book of Hebrews. Na pwede pag ikaw tinawag ka ng Diyos, kung titignan natin yung pattern sa Old Testament, alam niyo po ba, isa lang ang pumapasok sa Holy of Holies? Yun lang pare. Sila lang ang pwedeng pumasok. At bago sila pumasok, nag-cleanse sila ng dugo ng mga hayop. Bago sila pumasok sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, the blood of Jesus Christ, binigyan tayo ng privilege and opportunity na pwede tayong pumasok into the holies of holies. Sa presensya ng Diyos sa heaven. Pwede po yun. Siguro nagtataka kayo, paano yun? Nandito ka sa physical, pwede ka pumasok sa spiritual. Siguro, paano yun, Pastor? Focus your whole being. Heart, mind, will, and emotion. I-focus niyo po yan to seek the presence of God. Pwede kayong dali ng Panginoon automatic in heaven, sa spiritual realm. Basahin niyo sa Revelation chapter 1. At sa Revelation chapter 4, sabi ni John, sabi ng Panginoon, sabi ng angel sa kanya, come up here. Revelation 4:1. Tapos sa Revelation 1:8, sabi niya, 1:10, I was in the Spirit. Sabi ni John. Revelation 1:10 at saka Revelation 4:1. Sabi ni John, I was in the Spirit. Paano siya nasa Spirit? Translate siya ng Diyos sa Spirit. Dinala siya sa heaven. Ipinakita sa kanya yung mangyayari. Pero yung Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3, yun ay present tense para sa letter niya sa mga churches. Pero Revelation chapter 4 hanggang Revelation 22, yun po ay future tense. Ng panahon ni John. AD 95 o AD 96, future tense yun. Pero ngayon, wala na, konti na lang. Siguro, mga 10, 15 years na lang. Nandun na tayo sa end times. Hindi na future, konting-konting taon na lang. Konting-konti na lang po, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya nga, yung isa pong libro namin idinunload ni Pastor, yung kay Joseph Dumon, siya po ay Katoliko, naging Seventh-day Adventist. Tapos pinag-aralan niya yung tradisyon ng mga Hudyo. At sabi niya siya na born again ay nananampalataya sa Diyos dahil siya ay nilehan sa kanang bautismo. Yun ang kanyang conversion. At doon pa lang mali na conversion niya. Kaya nagtuturo po siya ngayon sa Cavite, yung sinasabing pananambahan dapat ay gawing Sabado, Sabat. Kasi ang mga Hudyo kasi, Sabado talaga ang Sabat nila. Sa Jewish calendar, Sabat nila talaga, Sabado. Kasi wala naman din naman sila sumusunod sa Gregorian calendar na yung Monday ang simula ng unang first day nila. Ang Hudyo, ang first day nila, Sunday. Sunday sa Gregorian calendar. Ang sinusunod na prinsipyo, pag nagtrabaho ka ng 6 days, yung 1 day, yun ang Sabbath days mo, Sabbath rest. Yun ang sinusunod ng prinsipyo. Si Jomon, kasi binabasa niya yung, hindi ka naman Hudyo. Bakit ka susunod doon? Hindi mo naman ginagawin yung practice ng Hudyo, na linggo, nagsimula ka ng trabaho.
Yun ang contextual analysis na marami na pong sumusunod. Kasi nga, hindi nila pinag-aralan yung tradition, hindi nila pinag-aralan yung background, hindi nila pinapag-aralan yung context. Marami na pong nadadala sa Cavite. Nagsasabado na ang worship nila, hindi na linggo. Paano yung mga kapatid mo sa pananampalataya, nagtatrabaho sila Monday to Saturday, paano makasamba? Sabihin mo ba sa employer mo, sir, pwede ba natin baguhin na Sunday to Friday ang ating trabaho? Pwede mo bang utusan yung employer? Siyempre, yun ang Monday to Saturday trabaho, the Sunday pa rin yung dapat yung ano mo. Yun ang essence of the Sabbath. Ganun po yung nagiging problema ngayon sa Believer's Circle. Ewan, dito wala pa. Sige, pakalagay mo sa next. Sabi dito, Paul say, for in him Christ dwell at the fullness of God in bodily form, and you are in him complete. Plereo naman siya. Ang ginamit sa complete sa Greek language, plereo, pero parehas din siya, complete siya. Who is the head of all rule and authority. Yan, pakalagay yung susunod. Yan, pag-aralan natin yung plereo at saka yung sinasabing teleo. Having been perfected, teleo po yan. Perfected, completed, Hebrew chapter 10 verse 14. And the believer had been completed or filled by God with His completeness or fullness. Plereo. Doon naman sa Colossians chapter 2 verse 9 and 10, through Christ. Yun po yung perfection. Makita niyo po mamaya yung parsing. Okay, pa kayo next slide. Sabi mo, teleo, sa Hebrew chapter 10:14 means complete, accomplished, and consummate. Pagdating sa Colossians chapter 2 verse 9 and 10, plereo siya. Teleo, tsaka plereo. Complete, fill, fulfill, and complete. Next word, sabi niya, God has perfected you and has filled you with His completeness or fullness. These are both done with the result of remaining, thus continuing to their consummation. Yun niya. Kasi nga, kompleto tayo in the spiritual realm at gusto lang ng Diyos na maging complete yung ating soul, yung ating mind, will, and emotion. Kasi nandun nga ang battleground eh. Spiritually complete ka. Pero sabi ng Panginoon niya doon sa 1 Thessalonians 5:23, sabi ng Panginoon doon, and the God Himself, and the God of peace Himself will sanctify you through and through, spirit, soul, and body, before the coming of the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:23. And the God of peace sanctify you through and through. Ang sinasanctify po, kaya po sinasabi yung sinasanctify po sa atin ng Panginoon yung ating soul, yung ating mind, will, and emotion. Kasi doon pumapasok ang kasalanan. Nagsisimula sa mind. Yung gagamitin din ni Satanas yung tatlong alyansa. Nandun po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, yung sinasabi niya, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun ang ginagamit niyang entry point. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun ang ginagamit ni Satanas. Papasok siya sa body, dun sa soul, sa mind. Unang-una sa mind. Kaya yung ating isipan, pag hindi niyo po yung ginard, hindi niyo ginuwardyahan ng salita ng Diyos, kung ano-ano ang ginagawa ng ating mind. Kaya tayo nagkakasala sa Diyos. Kasi ini-entertain natin yung mga maling salita na pumapasok sa ating isipan. Kasi the moment na pumasok yan at in-entertain mo, mabubuhay yan, papasok yan sa puso mo, hanggang mag-manifest yan sa physical dimension. Hanggang sa magawa mo na. Magkakaroon ng manifestation. Ganun yung kasalanan. Kasi nasa puso mo na yun eh. Pag nasa puso mo na yung tukso, pumasok sa isipan mo, bineditate mo na bineditate, hanggang sa pumasok sa puso mo, sinasabi nga na yan, nagla-lodge na siya, lodge, nag-iba na, parang yung mag-asawa, pag nagla-lodge, one night lang. Hindi ganun din, nagla-lodge yung kasalanan sa isipan, hanggang sa tumagal, hanggang pumunta sa puso, hanggang magkaroon ng aksyon yung kasalanan. Ganun ang nangyari kay Eva. Nang tuksohin siya ni Satanas, sa isipan lang niya yun. Una, hanggang pinagnasahan na niya, siguro, masarap yung bunga ng puno na yun ng knowledge of good and evil. Masarap na yun.
hanggang nasa puso na niya, wala na siyang magawa, hindi na niya kayang i-control. Nag-manifest na. Kasi yan, nakapasok na. Ganun po yung nature ng kasalanan. Amen. Una, tukso. Ganun naman talaga, tukso talaga, una. Kaya nga sabi ni Eva Eugenio, "O tukso, layuan mo ako." Di ba? Sabi po na Eva Eugenio. Di ba? Yun po yung totoo. At hindi naman po tayo, kumbaga hindi po tayo excuse. Amen. Hindi tayo excuse doon. Pero nasa inyo po yung choice. Kung tatanggapin mo ba o hindi. Amen. Hindi ka excuse. Pero God has given us the power, choice of power to reject o to accept. Ganun po yun. Pag in-accept mo, nasa mind pa lang yan. Nasa puso pa lang yan. Hanggang yan ay dumating na magkaroon ng manifestation. Magagawa mo na yan. Kasi yung demonyo nung desire at nung kasalanan, magsasama yan sa puso mo para i-actual mo. Ganun yung sin. Ganun po yung kaya nabubuhay siya. Amen. Ganun po dito. God has perfected you and has filled you with His completeness or fullness. These are both done with the result remaining, thus continuing to their consummation. Ito. Pag-aralan natin next. Sabi dito, verb characteristic. Sabi niya, has perfected is a perfect verb. Indicative mode, active, active po siya. Di ba, dalawa lang naman ang active tsaka passive. Tsaka third person singular. Pag sinabi mong perfect tense, ito po ay nangyari. Pag sinabi pong indicative mode, sa English may tatlong indicative. Indicative, imperative, subjunctive, at saka optative. Sa Greek language, may apat na mode. Indicative, optative, subjunctive, at saka imperfect mode. Yun po yun. Ito po yung indicative mode sa Greek language. Pag sinabi pong indicative mode, isa fact na nangyari. Isa fact na ginawa ng Diyos. Pag sinabi pong indicative, na ginawa niya na ikaw ay perfecto. Amen. Kaya nga perfect tense. Indicative mode. Pag sinabing perfect tense, perfect yung ginawa ng Diyos sa iyo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinasabi ng Word of God. Kaya nga po mahalaga yung pag-aaral ng Greek language at saka Hebrew language sa original letters ng Biblia. Ganun po siya kahalaga. Para hindi ka madaya ng maling translation. Dahil po yung purpose namin sa pagpunta namin dito sa hinatuan. Siyempre, yung ibang mga believers na dadinig nila Greek and Hebrew, parang hindi sila interesado. Mahirap ay kailan. Pag sinabi mong mahirap, ang isang bagay talagang hihirap. Pero pag sinabi mo, by the grace of God, matututuhan ko ito, Lord, salamat. Ang ganun ng puso mo, matututuhan mo. Kasi kami po, 3 taon namin itong binuok sa masteral. 12 units po ito sa masteral. 4 na SEM. Ang Greek, 4 na SEM. Ang Hebrew, 4 na SEM. Sa pananaw at pandinig ng tao, kasi nga hindi tayo sanay, hindi natin naintindihan yung original language ng Biblia, nakala natin hindi importante. Yun po talaga. Yun po talaga nangyayari, akala ng mga believers. Kaya, kaya kami, sa biyaya ng Panginoon, ayaw na namin mag-preach ng Word of God na walang revelation at walang understanding. Kasi every word na ipipreach po namin, pagharap namin sa Ginoo, pagbabayaran po namin ito. Kaya nga sabi ni James napakahirap ng mga nagtuturo ng Biblia. Everything na itinuro mo sa congregation, you will bear, meron pong accountabilities to before the Lord. Kaya kami po sa indang, doon po sa Alulod, sa main church, tuloy-tuloy po yung aming study every Tuesday.
Meron po kaming pastora na siya po ay 87 years old na. Nag-aaral pa po siya ng Greek and Hebrew. 87 years old po yun. Amen. Matagal na po itong tinuturo sa amin, Pastor Bed, nung kami sila pinandoon. Matagal na po yan kasi meron pong curriculum din ng ICF para sa workers. Yung mga hindi makakapunta sa Bible school, in-house sa Bible school. Dapat nga i-register din namin yun sa SEC. Biglang nagkaroon nga ng ganung senaryo, hindi na natuloy. Registration sa SEC. Yun ang unang disenyo na register din sa SEC. Para magiging Bible school na rin siya. Yun po yung unang disenyo siya. Pero ngayon, dahil nga, gawin na lang natin sa pamagitan ng Yun po, the believer's perfection remaining and continuing to his consummation. So, the verb characteristic, next sentence, next slide. Sabi dito, at all times, Greek genikes means continually, continuous, and unbroken. Pag tinignan niyo po sa Greek language, kasi yung binasa natin Hebrew chapter 10, verse 14, meron pong genikes dyan. Genikes na word. Yung those being sanctified. Yun po yun. Genikes ang meaning sa susunod. Kaya, ibig sinabi ng Panginoon, tuloy-tuloy po yun, unbroken. Ganun po yung characteristic ng Greek language. Na wala po yun sa English. Kasi pag sinabi sa English, past, present, and tense. For future, ganun na. Meron pong ganun. Ganun po yung character nila. Sa Greek tense. Sa English syntax. Sa Greek syntax po. Sige, sunod mo, kuya na. Sabi niya, ito, sanctification for those being sanctified. Sabi dito, being sanctified means being made holy. At yung holy sa Greek word, hagiaso. Hagiaso naman siya sa Greek. Holy means the cleanse, purify, set apart, dedicated, own, or belong. Pag sinabing ikaw ay banal o sanctified o set apart, kaya nga yung mga believers, sabi ng Panginoon, sila ay set apart. Kasi sila ay pinili ng Diyos para mabuhay ng may kabanalan. Yun yung belong to God. Kumbaga tayo pong lahat ay belong to our Lord Jesus Christ dahil tayo kanyang tinubos ng kanyang dugo, pinurchase, binayad ng Panginoong Jesus yung kanyang dugo. Kung tutuusin, wala namang kasalanan o wala namang utang ang Ginoo kay Satanas. Hindi namang utang ng Ginoo yun eh. Pero hindi yun ang tinignan ng Diyos. Ang tinignan ng Diyos, alam niyo po ba? Bago pa tayo nilikha, yung angel, yung mundo, earth, heaven and earth, bago pa nilikha yan ng Diyos dito sa lupa, yung crucifixion ni Jesus Christ, ginawa na po yun sa heaven. Wala pang creation. Andun po yun sa Revelation 13. Sabi doon, before the foundation of the world, Jesus Christ has been crucified. Before the foundation of the world, Jesus Christ ay in-crucify na pala ang Panginoon Jesus sa langit. Yung kanyang crucifixion dito, nung siya dumating, kumbaga fulfillment lang yon. Katuparan lang yon ng pangako ng Diyos. Alam na ng Diyos na magkakasala si Adan at si Eva. Pero natapos na pala, nagawa na ng Panginoon yung solusyon. Kaya hindi siya nag-worry. Kaya nga kontrolado niya ang buong mundo eh. Alam niya yun na magkakasala si Eva at si Adan. Pero hindi niya pinigilan. Kasi alam niya na mayroon na siyang solusyon. Tapos na yung solusyon sa spiritual dimension. Tapos na. Nandun yun sa Revelation 13. Before the foundation of the world, Jesus Christ has been crucified. Ibig sabihin, hindi pa nagagawa ng Panginoon yung mga angel, yung mga star, yung light, yung araw, hindi pa niya nagagawa yun. Wala pa kasi, di ba doon sa Genesis, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, doon pa lamang yung creation eh. Wala pa yun. Ganun po yung fulfillment. Kaya ganun, yung sanctification, yung perfection na ginawa ng Diyos, ganun po yun, perfecto tayo in the sight of God. Sa ayaw nyo man at sa gusto.
O yun po ang totoo. Kasi ganoon tayo ginhugma. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Amen. Ganoon tayo kamahal. Yan ang totoo. Kaso, nilalayo lang natin ang ating ikinabuhi sa ating Ginoo. Nilalayo lang natin. Kaya po ang totoo. Amen. Ganoon niya tayo kamahal. Amen. Before the foundation of the world, tayo po ay sinet na ng Panginoon. Amen. Sa next, sabi niya, believers are being cleansed, set apart for God, dedicated to God, owned by God, and fully belonging to God. Yan po yung sanctification. Kaya nga, pag kayo nasasaktan, dahil huwag sasama loob nyo. Sabihin mo kay Lord, Lord, ano ba ang dahilan? Ano ba yung tinatanggal mo sa puso ko at ako'y nasasaktan? Kasi minsan pag nasasaktan tayo, sumasama loob natin, lumalayo na tayo kay Lord. Maghahanap na tayo ng ibang iglesia. Eh si pastor naman, ako'y pinatatamaan. Lilipat ka na. Kaya kami po sa ICF, pagka mayroong lumilipat sa iglesia, tinatanong namin kung saan siya galing, anong background, ang dahilan. Meron ka ba, nagpaalam ka ba sa pastor? Pag hindi sasabihin, kumuha ka muna ng release paper sa pastor. Kasi problema yung nilayasan mo, pupunta ka sa amin, problema rin yung dala mo. Yun ang totoo. Amen. Ay gusto po namin, malinis ka muna, magpaalam ka, hindi magagalit yung pastor sa amin. Wala kami, ethical standard yun eh. Ethics ng pastor yun, dapat gano'n. Hindi basta na lang tumatanggap. Ibang pastor naman, tuwan-tuwa. Pagka dumating maraming believers na lumipat sa kanya, tuwan-tuwa. Kasi hindi na siya magpapakahirap. Hindi na siya mag-evangelism. Di ba? Tuwan-tuwa. Marami po din sa amin yan. Marami nagpo-proselyte din sa Cavite. Sinusundo pa, bahay-bahay. Para lang sumamba sa kanya. Kami hindi po namin ginagawa yun. Hindi po namin ginagawa yun. Kasi, sino ba ang sinasamba mo? Yung sumusundo sa'yo? O ang Ginoo? Si God. Kasi yung iba, ganun po eh. Ganun po yung iba, karamihan ganun. Sabi ko sa inyo, pagka nasasaktan kayo, Lord, thank you Lord. Ano ba yung gusto mong tanggalin sa puso ko? Help me Lord. I surrender to your hands. Gusto mo matanggal ito Lord dahil gusto mo ako mabuhay na may kabanalan. Gusto mo ako mabuhay ng perfecto. Kaya tinatanggal mo sa puso mo. Sa puso ko. Thank you Lord. Dapat maging ganun tayo. Maging ganun tayong bukas. Dapat ganun po yung mind natin. Yung po sinasabing mind of understanding. Amen. Lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Amen. Kaso pagkasarado sa pag-uusap, delikado. Ang ginagawa namin dyan, magpa-prayer and fasting kami. Para, kasi demonic na yun eh, pag gano'n. Pag ayaw na makipag-usap, demonic force po yun na binablock ng demonyo yung mind ng believers para hindi siya magbukas. Alam mo, may kilala po kami isang, ito po ay true to life story. Meron po isang believer, siya po ay worship team. Maganda siya, babae, Jaga. Nagka-boyfriend po siya. Simula nung magka-boyfriend siya ng unbelievers, mga after 2 months, sabi ng boyfriend niya, huwag ka na sumamba. Labas na lang tayo, date na lang. Hanggang tumagal, 6 months, 8 months. Tapos pagdating ng 10 months, na-realize niya, parang may kulang na sa buhay ko ah. Sabi nung believers, sisimba na ako. Hindi na ako mapipigilan ng boyfriend ko. Sabi niya, magbibihis siya. Tinanong siya ng boyfriend niya, sabi niya, Love, saan ka pupunta? Sabi niya, magsisimba ako. Sabi ng boyfriend niya, huwag ka na sumimba. Pag bumalik ulit siya, in Jesus' name, huwag mo akong pipigilan. Rebuke na niya. Pagka-rebuke niya, yung boyfriend niya, nag-agnas yung mukha. Nag-agnas. Yung pala, demonyo. Nagkatawang tao lang. Pero gwapong-gwapo po yung lalaki. Minsan yung mga Jaga, huwag kayo maghanap ng masyadong gwapo. Hanapin yung sinabi ni Lord. Yan ang masore o balingkay.
Alam mo, sorry lang. Ito daw po yun, kasi sabi nga ni, Oo. meron po isang believers na namatay siya, nasa heaven na siya. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Pagdating niya sa heaven, akala niya, i-welcome siya ng Panginoon, tuwan-tuwa siya. Nakakaharap na ng Panginoon. Pagdating niya doon sa malapit na, sabi ng Panginoon sa kanya, ilayo niyo siya sa akin. Ilayo niyo siya sa akin. I don't know him. Taas siya, sabi ng Lord. Matagal ako nag-serve sa iyo, 30 years. Anta kita mo naman yung aking mga crusade. Mga ginagawa, nagpapagaling ng may sakit. Gumagawa ng himala. Marami kami tinutulungan. Sabi niya. Lord, paano? Anong kasalanan ko? Sabi niya. Ginawa ng Panginoon, lagay niya dyan. Pinakita niya sa monitor. O, tingnan mo mabuti kung ano ginagawa mo sa earth. Pagkatapos mo mag-preach, maraming congregation, maraming tao, tama, mag-preach ka. Sasakay ka na doon sa sasakyan mo, may driver ka. Pagdaan mo doon sa beach, madaan kayo sa beach eh, titingin ka. Makakakita ka rin ng mga babaeng magaganda, mga nakatupis. Hindi sasabihin niya, nasa na siya. Pinanasahan niya yung mga babae. Yun ang kasalanan mo. Kaya, hindi kita kilala. Amen. Sabi niya, Lord, give me the chance. Forgive me for all my sins. Umiyak siya ng umiyak sa heaven. Pinatawad siya ng Panginoon. Bago siya binuhay yung physical life niya sa earth. It happened na pinadala siya ng Panginoon, pinadaan siya sa second heaven. Nakita niya yung mga demonyo nandun sa second heaven. Lahat ng ranggo ng demonyo nandun. Doon niya nakita yung mga demonic forces na talagang kagagwapo daw talaga. Iba daw yung gwapo ng lalaki, mga angel na demonic angel. Yun yung patotoo niya. Sabi ng Panginoon, pagdating mo sa lupa, ipapatotoo mo to. Kaya siya dinala doon. Yun ang sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6 na principalities, authorities in heavenly realm. Nandun yun. 4 na stage yun sa demonic forces. Yung sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6 yun, verse 11 to 12. Ganun po yung labanan sa spiritual dimension. So next, tama na yung kwento. Baka abutin tayo ng alas 12. Handa ba kayo? Abutin tayo alas 12. Sabi po dito, being made holy. Being made holy is being sanctified. Is a present. Participle po siya. Middle voice. Middle o passive. Doon po sa Greek nakalagay yan. Middle o passive. Accusative. Masculine, plural. Ganyan po ang Greek language. Pag doon po sa cellphone, pag nag-download kayo ng Hebrew and Greek interlinear, makikita niyo yan. Meron po silang parsing. Yun po sinasabing parsing ng verb. Pinapars po nila kung ano siyang kind. Yan, sabi dito, presence means now and continuing. Yun po yan, presence. Present tense po yun eh. Nung ibigay ng Diyos nung ginawa. Pero nagpapatuloy po yun. Nung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hanggang ngayon tuloy-tuloy po yung sinasabing perfection. Kaya nga perfect tense. Dito sa being made holy, ito po ay present tense. Yung hagyaso. Present tense po ito. Tapos, participle siya, is a verb from dependent on the main verb. Depende po siya sa main verb. Ang main verb yung perfection. Participle. Participle. In this sentence, it is a modifier. Modifier po siya of the direct object. Direct object po siya, participle, direct object po siya sa sentence. Tapos, middle means, meron pong tao, man's participation. Passive means, man's submission. Kaya dalawa yung ilalagay nila. Middle and passive. Sa English word, wala pong middle. Sa kanila ay active lang. Active voice at saka passive voice. Sa English language. Wala pong middle voice. Pero sa Greek language, meron pong middle voice. Ang purpose po ng middle voice ay submission ng passive. Yun. Participation. Pag ang sinabi pong middle means man's kailangan mo mag-participate sa ginawa
ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para maipamuhay mo yung perfection, yung kabanalan na ginawa ng Diyos. Magpaparticipate ka. Tapos, kaya passive, magsasabit ka to the will of God. Yun po sinasabing passive voice. Magsasabit ka sa kalooban ng Ginoo. Tapos, accusative is a direct object of those being sanctified. Ang gender po niya masculine, ang number niya plural. Kasi nga, kaya plural po, para po yan sa lahat ng believers. Hindi po para sa lahat yung mabubuhay ka ng paliko, patawid, liko, hindi po ganoon. Para po sa lahat ng believers yan. Yun po ang disenyo ng Diyos sa atin. Ganoon po tayo kamahal ng Diyos. Ganoon po tayo tinitignan ng Diyos. At ganoon po tayo iniintay ng Diyos sa buhay natin, sa ikinabuhay natin, na mailatag natin sa Diyos. Ganoon po tayo nilikha ng Diyos. Kaya nga yung kanyang creation, sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, sabi niya, God created us in His own image. Genesis 1:26 and 27. Siyempre, ito yung image of God. Perfect siya, banal siya, tayo, gusto ng Diyos, perfecto din tayo at banal. Kasi ganun ang image, ganun ang creation. Bagamat tayo nasa mundo, pwede pa rin tayong lumakad ng perfection, kagaya nga ng buhay ng Panginoon Hesus, siya yung example. Kaya sa naging perfecto, yung kanyang communion, yung kanyang pakikipag-isa sa Ama, hindi po niya yung pinabayaan. Hindi po niya yung, kumbaga sa bukas na lang magpe-pray. Hindi po. Nakapokus yung puso niya na araw-araw, Lord, I want you. Yung bang nagnanasa siya. Ganun yung puso ng Panginoon. Kasi, ganoon na sila sa heaven. Nung hindi pa siya nagiging tao, araw-araw, sa eternity, magkasama siya. Father, Son, and Holy Spirit. Nung maging tao siya, niwanan niya yung kanyang Diyos, nabuhay siya bilang tao, pero sa pagiging tao niya, hindi pa rin niya iniwanan yung pakikipag-commune niya, yung pagiging intimate relationship niya sa Ama. Amen. Dala-dala po niya dito. Yun ang example na ginawa ng Panginoon nandito sa lupa, na dapat ganon din ang maging buhay, ang ikinabuhi ng mga anak ng Diyos, ng mga believers na tayo. Amen. Kasi talaga pong may enjoy nyo yung presensya ng Diyos. May enjoy niyo po yan. Hingin niyo lang, Lord, I want to enjoy your presence in my life day by day. Gusto ko po maranasan yan. Amen. Naranasan po yan ni David, naranasan ni Abraham, naranasan ni Isaiah. Buksan niyo po sa Isaiah chapter 50, verse 4. Isaiah 50, verse 4. Maganda po yung talata na yan. Isaiah chapter 50, verse 4. Maganda po yan. Isaiah chapter 50, verse 4. Basahin ko po sa English. Sabi po dito, the sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustain the weary. He wakens me morning by morning. He wakens my ear to listen like one being taught. Basahin niyo po sa Bisaya. Tingnan niyo po ang ginagawa ng Diyos sa buhay po ni Prophet Isaiah nung siya nabubuhay. Sabi ni Isaiah, ginigising ako ng Ginoo tuwing umaga at tinuturuan niya ako. Kung ginawa po yan ng Ginoo kay Isaiah, pwede pong gawin ng Diyos yan sa atin. Wala pong favoritism, pang Ginoo. Hindi po siya nagpe-favorite. Yan po ang totoo. Hindi siya nakatingin na may favoritism. Nag-iintay lang po ang Ginoo na talagang, Lord, I want more of you. Amen. I want to know you more. I want to have fellowship with you more. Yun po yung buhay ng perfection eh. Yung naka-attach ka, di ba sabi sa John 15, si Jesus, tayo ay sanga, si Kristo ang puno, ang Ama ang gardener. John 15, the vine and the branches. Di ba? Kung ikaw ay sanga,
nakakonect ka sa Panginoon Hesus, dapat lumalago ka at nagbubunga ka sa kaharian ng Diyos. Ang sinasabing bunga dyan, kung titignan mo naman yung Galatians, 9 fruits of the Holy Spirit. Yung righteousness, kindness, goodness, faithfulness. 9 fruits. Yun ang bunga ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nasa iyo, nasa puso mo, yun dapat ang magiging bunga din natin. Amen. Kasi kasama natin ang Holy Spirit. Ano ba yung essence? Sige, pausunod mo. Essence. Next slides. Believers are not being sanctified to be perfect. Believers are being sanctified because they have been perfected. They remain and remain perfect. We are not being made holy to be perfect. We have been perfected. So, we are being made holy. Yun po yung essence. Next slide, sabi po dito, sanctification and perfection. Perfection and sanctification. Sanctification is the expression of our perfection. Sanctification is God's means for us to live and to be kept in our God-given perfection. Sanctification manifests in transformation. Sanctification culminates in glorification. Kaya nga tayo sinasanctify, sabi nga sa inyo, ang sinasanctify sa atin ng Diyos yung ating mind, will, and emotion. Kasi doon po talaga yung battle ng Kristiyano. Sanctification, next slide, and perfection. At the time when God has perfected the believer, He also sanctified him and continue it to its consummation. Sa Hebrew chapter 10, verse 10, by that will sanctifies of Christ, we are having been sanctified through the offering of the body of Jesus once and for all. And next slide. Having been sanctified is perfect. Kanina yung nasa having been sanctified is perfect tense, participle, middle, passive, nominative, masculine, and plural. Kaya nga sabi ko sa inyo, have been sanctified. Kaya nga sa translation ng English, having been, ginamit niya. Kung titingnan niyo yung English tense ng having been, yun ang ibig sabihin na nagpapatuloy po yun, perfect tense. Kaya having been po yun eh. Amen. Believers have been sanctified and stand sanctified once and for all, so sanctification or holiness remains up to its consummation. Malapit na po. Next slide. Together with our perfection is our sanctification. Both of these stand and remain, standing, continuing to their consummation. Therefore, sabi po dito, therefore, you shall be holy, teleos, complete, as your Father who is in heaven is perfect. Teleos, perfect. Therefore, you shall be teleos, you shall be perfect, as your Father who is in heaven is perfect. Matthew chapter 5, verse 48. Sabi diyan, live in and live with the perfection that God has made of you by obeying His Torah. Ano ba yung Torah? Pag sinabi pong Torah, yan po yung 5 books of the law sa Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po ang sinasabing Torah sa mga Hudyo. Kaya nung panahon ni nila Moises, yan po ang daladala nila, Torah. Yan po ang binabasa nila, yung sinasabing Scripture na nakasulat sa bato. 10 Commandment. Pag sinabi pong Torah yun, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 5 books of the law ang tawag po doon. Yan po yung kinakabisado ng mga Hudyo. Letter by letter. Kaya si Pablo, kabisado niya yan. Bago siya naging Pharisee. Kasi hindi ka tatawaging Phariseo ng Phariseo kung hindi mo kabisado ang Torah. Kaya nung makonvert si Apostol Pablo from physical dimension, binago ng Diyos yung kanyang conversion, ginawang spiritual conversion. Si Apostol Pablo. Kaya lumalakad na siya sa takot in the fear of God. Yun po yung power niya. Yes. Next, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. Ito po ay hindi sasabihin
ni Apostol Pedro na ibinigay sa kanya ng Diyos kung hindi po natin kayang gawin. Meron tayong participation at saka submission, kaya nga sinabi natin kanina. Yung po na kailangan natin i-participate at kailangan natin mag-submit. Live in and live with the purity, the setting apart of life for God, for the full dedication of life to God, the ownership of life by God, and the full belonging of life to God. Amen. Next, sabi dito, a sense of thought, we are not working holiness, sanctification to be perfect. We are perfected that we live in holiness. Our living in holiness is through trust, yieldedness, cooperation with, and obedience to the Holy Spirit. Yun po yun. Our living in holiness is living and remaining in the perfection that we are and we have in Christ. This truth liberates us from the deception and slavery in wrong thoughts and sin. We can live with the perfection of God in His fullness of completeness. Ano magagawa pagka tayo nagkasala? Challenge. Sabi niyan, what if I sin? Sabi sa Hebrew, chapter 12 ba yan? Chapter 10. Look unto Jesus, the high priest and the offering, the author and the finisher of your salvation. Totoo po yun. Kaya nga, yun ang challenge. Let us change our mindset from our perspective with the mindset and perspective of God. Next slide. Yun lang. Yan po ito yung end of slides. Tapos na po yan. Ganyan lang. Kaya nga ang challenge, let us change our mindset from our perspective with the mindset and perspective of God. Yun po ang totoo. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, yung kasalanan is a choice. Kung pipiliin nyo, yes or no. It depends on your decision. Ganun po yung kasalanan. Amen. Outside po siya. Outside force. Kaya nga sabi ng kasulatan pag ikaw nagkasala, huwag mo nang intayin na sikatan ng araw. Kailangan, bago lumubog yung araw, nakahingi ka ng tawad sa Ginoo. Sabi ng kasulatan. Kasi, bakit kaya ganun na sinabi? Tingnan niyo po yung buto ng mustasa, buto ng talong, kahit anong klaseng buto ng kamatis. Pag itinanim niyo po siya, at bakit gustong-gusto nung may nasisinaga ng araw? Para tumubo agad. Ganun din po yung kasalanan. Pag hindi tayo nakahingi ng tawad sa Ginoo, ay di tutubo po yun, lalaki ng lalaki. Yung demonyo ng kasalanan, lumalaki din siya. Habang pinapakain po natin, lumalaki din siya yung demonyo. Hanggang ginagawa mo na, makakalimutan mo na ang Ginoo. Amen. Yan po yung nature of sin. Kaya nga, it is your choice na pwede mo namang i-review yung spirit of ng kasalanan, pero pwede mo siyang utusan sa pangalan ni Jesus. Talagang mahal natin ang Ginoo. Mararamdaman niyo naman po yan sa inyong sarili. Kung mahal na mahal mo ang Ginoo, at mahal na mahal ka rin ang Ginoo, every time na ikaw ay nakagawa ng kasalanan, alam mo yan sa sarili mo. Iko-convict ka talaga ng Holy Spirit. Meron pong spirit of conviction. Kasi, ginagawa po ng Holy Spirit to convict us kasi nga ayaw ng Ginoo, ng Panginoon, na manatili tayo sa ganoong sitwasyon. Gusto niya, mabuhay ka ng perfection. Wala kang takot sa Ginoo. Wala kang takot sa buhay mo. Dahil yung buhay mo hawak ng Ginoo. Yung buhay mo ay sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dapat magkaroon ka ng holy fear. Yung takot sa Diyos, yun dapat po ang takot natin. Takot sa Diyos. Kasi pag wala pong takot sa Diyos, ay mahirap na po yun. Kasi baka maabutan natin ang Ginoo ay alam niyo po may kwento sa Lindang. Si
si dating pastor doon, ay nagtanong sila, bakit daw si Sapphira at saka si Ananias, bakit nagbenta lang sila ng lupa sa Acts chapter 4? Nagbenta lang po sila ng lupa. Bakit sila pinatay? Diba? Nabasa niyo na ba yan? Nagbenta sila ng lupa. Sabi ng Panginoon, magbebenta ko ng lupa. Pag naibenta namin ang lupa, ibibigay namin itong pinagbilaan. Ilalagay namin sa Apostle Kit. Nagbenta sila. Ang dala-dala ni Ananias yung pera. Ibinigay na kay Peter. Sabi ni Peter, sinabi sa kanya ng Holy Spirit na si Ananias nagsubi. Nagtabi siya ng konti para sa kanya. Masama ba yan? Masama kaya yung nagtabi lang ako ng konti para siguro may pangkain pa sila, no? Siguro masama yun kasi baka ang kanilang naging, siguro ang kanilang naging commitment. Pag nakapagbenta kami, sa'yo na lahat. Pag sinabi mo yun, talagang kailangan i-honor mo yun. Kailangan i-honor mo. Eh, nagsabi nga siya, sabi nga ng Holy Spirit kay Peter, hindi ka sa amin nagsinungaling. You have sinned against God and against Holy Spirit. Pagkasabi na, namatay na siya. Dumating si Sapphira, ganun din ang nangyari. Pinatay siya ng Holy Spirit. Eh, nagtatanong sa amin, bakit ganun ng Diyos? Nagbenta lang ng lupa, pinatay agad si Sapphira at saka si Ananias. Siguro, baka natagpuan nila nung time na yun, mainit ang ulo ng Diyos. Sabi, nag-uusapan na ako araw natagpuan na mainit na tiyempuhan nila, mainit ang ulo ng Ginoo. Wala na. Alam mo, totoo po kasi yan. Pag po tayo ay nabubuhay sa presensya ng Diyos at hindi natin kasama ang kanyang presensya, kamatayan po talaga ang ginagawad ng Diyos. Sa Old Testament ganyan. Kaya, pag binasa niyo po yung Exodus 33, tanungin niyo, bakit si Moises? Sabi ng Panginoon kay Moises, hindi na ako sasama sa inyo. Ipapadala ko na lang yung aking anghel, silang sasama sa iyo sa paglalakbay sa ilang. Sabi ng Panginoon kay Moses. Sabi ni Moses, Ginoo, hindi ako papayag. Ayoko ng anghel na kasama mo, na kasama namin. Gusto ko ikaw. Gusto ko ikaw. Alam niyo ang dahilan? Ang dahilan po ganito. Alam ni Moises, pag yung anghel ang kasama nila at sila nagkasala, hindi na siya pwedeng mag-plead ng mercy. Alam ni Moises yun. Judgment agad yun. Papatayin sila agad. Eh samantalang pagkasama nila ang Ginoo, alam ni Moises, pag siya ay nag-plead, sabi niya, Lord, please forgive me. Nag-plead siya ng mercy. Alam ni Moises na papatawarin siya. Dahil sa loving kindness ng Ginoo. Yung alam ni Moises, dahil kilala niya ang Ginoo Kaya ayaw niya, Lord, ayoko ng anghel na kasama ko. Ikaw ang gusto kong kasama. Kasi alam ni Moises yun na pag nagkasala ang bansang Israel, meron pa siyang chance to plead for mercy. Pero pag angel lang, wala. Wala ka na. Kagaya nang nangyari kay Ananias at saka kay Sapphira. Yun po yung nangyari doon. Wala na siyang, hindi na siya makahingi ng tawad. Yun po yung pagkakaiba. And I hope kayo po ay na-bless sa mga ganito. Ganoon po tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. At sabi ko nga, may challenge po, sinachallenge mo nga si Pastor Dennis. Kung gusto mo ng growth sa church, ask the Lord, Lord, paano ba ang dapat kong gawin? You have to pray. Kung kaya mo, sabi nga sa'yo, kung kaya mo mag-fasting, you have to fast. Madinig mo talaga, personally, na sinabi sa'yo ng Panginoon. Ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo. Dapat madinig mo yung direksyon ng galing sa Diyos. Problema niya dito sa Bislig, problema din po namin niya sa Indang, sa Lulod. Ganyan din po, layasan, balikan, parehas lang. Eh, siyempre, wala nang magagawa. Ang ginawa na, taga-pray and fasting na. Kami, meron din kaming, ako po ay naka-assign ngayon sa Daine, kung tawagin. Dati pong chapel ko nasa na yun sa Calzotchi, meron pong chapel doon ng Lindang Fellowship. Tapos na po yun.
Maganda po yun. Nilipat po ako doon sa walang chapel. At talagang pinagpe-pray po namin yun, makapagpatayo rin kami ng chapel. Ang hinihingi namin sa Panginoon, 10 million pesos. Hihingi ka lang din, hihingi ka pa ng konti. Hihingi na ako marami. Lakihan mo na. Amen. Lakihan Kasi mo pag na. binigyan ka ni Lord ng kulang, bakit kulang hihingi mo? Specific. Totoo po yun. Amen. Pero ang sikreto po ng prayer, pag kayo nanghihingi sa Ginoo, kahit ano, healing, kalakasan, pagpapala, yung walang bahay, kapagalingan, lahat po ng hinihiling natin sa Ginoo. Dapat po natin matutuhan bilang mga anak ng Diyos ay ganito dapat. Every time na maghihingi ka sa Panginoon, hindi ka dapat nagsisay ng amen agad. Alam niyo si Brother Sado sa isang video po niya, meron siyang kaibigan, sabi niya, Brother, ang tagal ko ng Kristiyano, ang tagal ko nang hinihingi sa Panginoon na ako'y mabaptize ng Holy Spirit and Fire. Ingit nga ako sa mga kabataan, linggo-linggo nakikita ko sila, ang sasaya nila, talagang nakikipag-commune sila sa Panginoon, the Spirit. Ingit ako, tagal-tagal ko na. Nandun sa prayer si Brother Sado sa isang bahay niya, nagpe-pray siya. Naalala niya, Lord, naalala ko yung aking kaibigan. Ipag-pray ko rin siya, tanongin ko rin sa inyo, bakit hindi niya matanggap yung baptism of Holy Spirit and Fire? Sabi ni, itanong ko raw, ano ba ang dahilan? Itong aking kaibigan, hindi niya matanggap yung kanyang matagal nang hinihingi. More than 20 years na, 30 years na rin hinihingi yun. Pinakita sa kanya ng Panginoon sa TV, sa tablet. O, ganito ang buhay niya. Tingnan mo mabuti. Pag-ising niya sa umaga, very prayer po siya. Pray for himself, pray for family, pray for the church, pray for pastor, pray establish sa kanyang business. Sabi ng Panginoon, the moment na siya ay nag-pray, lumapit na ako sa kanyang tabi. Nakikinig ako sa kanyang prayer. Nakikinig. Last prayer, nagpe-pray na, Lord, pahingi naman, kailan ba yung baptism of the Holy Spirit and Fire? Magsasalita na ang Panginoon, sasagutin siya, sabi nung nagpe-pray, Amen. Wala, hindi na nakapagsalita ng Panginoon. Wala nyo, kaya sa prayer, hintayin nyo muna. Nasagutin kayo ng Panginoon bago kayo mag-amen. Kasi pag sinabi so be it, mangyari ang kalooban mo, hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari prayer. Mga ilang minutes po. Abay, depende sa inyo yun. Depende Mga po 5 yun. minutes, saka ka magsabi ng amen. Sa end Depende of sa the prayer. kahit isang oras, kahit 2 oras, kahit 3 oras. Pag talagang crucial, gusto ko madinig ang tinig mo eh. Kasi test talaga ng Diyos. Pero kung ikaw train na yung spirit man mo, na pag lumapit ka sa Panginoon, mabilis yung sagot. Pero kasi gano'n eh. Kasi na-train na yung communication mo sa Diyos in the Spirit. Na-train mo na yung spirit man mo, mabilis lang yun. Pero habang nasa training ka, matagal. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pananahimik sa presensya ng Diyos, it takes your whole life to train. Pwede kasing mamanahimik ka 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. It depends. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, kailangan ko na Lord ngayon. Hindi. Diyos yan, Diyos yung nagdidesisyon, hindi ikaw. Tandaan natin, ang Ginoo ang nagdidesisyon, hindi ikaw. Amen. Sasubmit mo lang sa Diyos ang kalooban mo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, it depend on your, kung gusto niyo lang mabilis, meron pa rin pattern. Meron pa rin pattern sa New Testament. Bakit ang Panginoon Yesus pag nagpe-pray, umiiyak siya ng umiiyak? Every time ang pray siya. Bakit? Diba nakalagay nga sa John 11 ba yun? 11:32 ba yun? Jesus wept o Jesus wept? Yung isang verse lang na. Jesus wept. Anong panahon na yun kay Lazarus? Bubuhayin niya si Lazarus. No? Huwag yun ako, ayaw ko lang yan. Muna dyan, mamaya na natin. Mamaya na. Saan yung bubuhayin niya si Lazarus? Diba? Nandun na po siya sa labas ng tomb. Sabi ng Biblia, Jesus wept. John 11.
Isang verse na yun, Jesus wept. Bakit? Kasi, nabasa niya na ba yung Revelation 7 o Revelation 6? Bakit doon merong bowl? Bowl of ng mga tears ng prayer. Diba nandun sa Revelation 7? Basahin niyo pagdating niyo sa bahay. Bakit merong bowl? Yung sinabi ng Biblia na ibubuhos ng angel sa end times. Yung mga luha ng mga anak ng Diyos. Yun po ang sikreto. Kung kayo magpe-pray at talagang tears of prayer na hinihingi mo sa Diyos, yung pagmamakaawa mo sa Diyos, ibuhos mo yung prayer mo. Kasi sa heaven, ang protocol po, pinupuno po ng Panginoon yung bowl na yun Amen. bago sumagot ng Diyos Ama. Amen. Yun ang sikreto ng prayer. Hindi lang natin naintindihan. Yung bowl of prayer, yun ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Pag siya nagpe-pray, pinupuno na yun, yung bowl ng tears niya. Pag napuno niya na yun, maintindihan niya, sasagot na ang Diyos Ama. Yes, it's done. Lilipat na siya sa next item. Kaya mga Kristiyano, hindi yun natututuhan. Kasi nga, gusto ng mga Kristiyano, instantly. Lord, kailangan ko na ngayon. Inuutusan mo pa si Lord. Di ba? Yun ang maling katuruan sa Christianity. At dapat baguhin natin. Pwede naman mabago. Amen. Marami pong ganong mga Kristiyano. Ako, marami akong hinihingi kay Lord. Kaya sabi ko kasi, 10 million, matagal ko na po yung pinag-pray, pero wala pa akong nadidinig ng dinig. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung aking pleading. Yun lang naman yun eh. Pero hinihingi ko kay Lord, dalhin ako dun sa talagang broken heart, na handa ko po yun. Kasi minsan dinadala talaga ako ng Lord sa ganung prayer eh. Wala akong ginagawa to cry, and to cry, and to cry, and to cry. Hours and hours and hours to cry before the Lord. Meron po akong ganong klaseng prayer. Pagka nagaganon, talagang naramdaman ko po talaga yung Spirit of God na nagliliyab yung aking buong pagkatao. Nagliliyab po yun, pero I cry and cry and cry and cry. Akala lang natin eh, yung pag umiiyak eh, hindi po. In the kingdom of God, ang pag-iyak, normal lang po yan. Amen. 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 Normal lang po yun. Be broken. Kaya nga sabi sa Psalm 51 ba yun? The broken and the contrite heart. God will not despise. Ano po yan? Amen. Sabi ko ano sa mga bagong kasal na aming mga pastor. Dalawang pastor po yung nagpakasal sa amin. Sabi nga, magpa 5 years na wala pang anak. Sabi ko, hindi pa kayo umiiyak ng sagad sa Ginoo. Amen. Gusto nyo magkaanak, cry to the Lord. Yun po, sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon. Kung naman ang nais mong sabihin sa Diyos, sa Ginoo. Sabihin niyo sa Kanya, wala namang hindi alam na lingwahe ang ating Panginoon. Lahat ng lingwahe alam niya. Yung lahat nga ng pangangailangan niyo, spiritually, physically, mentally, restoration, kagalingan ng puso, kagalingan sa pamilya. Lahat yan. Kahit di natin sabihin sa Panginoon, sa Ginoo, alam niya po yan. And I hope, by the grace of God, and by the mercy of God, maranasan niyo yung matinding pagbuhos ng kapangyarihan ng Spirit of God sa lugar na ito. Let the Spirit of God revive every soul, every mind, will, and emotion. O halalabashanda. O rarabakara-rabashikararabakanda. O rabababakaya-rabashikararabahanda. Hallelujah. Ama, sa pangalan ng bugtong mga anak ko sa Jesus, narito kami nagpapasalamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tinawag mo kami, pinili mo kami, sapagkat ito sinabi ng iyong kasulatan na pinili mo kami sa daigdig nito, sa daigdig ng kadiliman daigdig, at nililipat mo kami sa iyong kaharian ng kaliwanagan. Tulungan mo kami, Lord, na magawa rin namin ang aming bahagi
bilang katawan ni Kristo dito sa lupa na naninirahan dito po sa Bislig, na mapuno ang aming puso, mapuno ang aming isipan, damdamin, kalooban ng wisdom of God, na lumakad kami, Panginoon, araw-araw, na si Kristo ang makita sa aming puso, si Kristo ang makita sa aming buhay, sa aming kinabuhi, na ikaw lamang ang aming pupurihin, ikaw lamang ang aming sasambahin. Salamat sa buhay na ipinahiram mo sa amin, Panginoon. Malapit ka nang bumalik sa Panginoon dito sa lupa. Tulungan mo kami makapaghanda kami bilang babaeng pakakasalan mo. Sapagkat totoo, ikaw ang groom, kami ay mga bride. Lord, thank you sa biyayang ito. Thank you na kami ay pinili mo out of darkness, ay nilagay mo kami in your kingdom of light. Patuloy mo pong i-bless ang mga anak mo narito sa Bislig. Kilala mong higit ang kanilang puso. Alam mo ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo ang kanilang problema. Alam mo rin ang lahat ng problema nila, ang kahilingan nila. Let your will be done, Lord. Open their spiritual eyes to see things beyond their human understanding. Open their spiritual eyes, Lord, sapagkat sinabi mo sa John 10, my sheep listen to my voice. Lord, thank you. Lord. Give us this kind of ear, Lord, na handa kaming makinig sa iyo, at higit sa lahat, handa